Eto na po. Tayo po'y magtungo diyan sa Nagilian, sa La Union. Oy, good morning. Layo. Opo, good morning. Naimbag nga ka kayo amin. Kay Annalyn Tabuyok ng Nagilian, La Union, atin siyang kausapin para po sa ating What's on Your Mind. Good morning, Annalyn. Good morning po, Oo, Ma'am Chacha. Bagets na bagets si Annalyn, 28 years old. Ikaw daw ay isang Opo. magsasaka. Ano po itinatanim nyo? Palay po, ma'am. At ang asawa nyo po ay isang construction worker. Opo. Minsan nakika-extra lang po siya, ma'am. Kasi po hindi po tuloy-tuloy yung trabaho po nila. So, nagko-construction tapos katuwang mo din sa pagsasaka. Opo. So, palay po mismo ang itinatanim nyo. Opo, ma'am. Ito pong pinagtataniman ninyo, kanino pong lupa ito tsaka gaano kalaki? Maliit lang po, ma'am. Kumbaga, lupa po nilang magkakapatid. Pero po yung mga ate kuya po niya nasa malalayo po. Kaya siya na lang po, ay kami na lang po muna yung nagtatanim. So, yung buong kalupaan po na iyon, kayo lang mag-asawa ang nag-handle po niyan sa ngayon? Yung ano lang po, ma'am, kalahati. Yung kalahati po sa mga biyanan ko din po. Tinataniman din po nila. Sino po ang taga-La Union? Si Mr. po ba o pareho po kayo? Pareho po kami, ma'am. Pero ako po sa, Aguo po. Oo. So, ate, itong mga anak po ninyo, anong mga edad po nito? Yung panganay ko po, ma'am, is 8 years old. Tapos yung bunso ko po, 4 years old. Mag-5 na po siya ngayong June. At ito rin pong bahay na inyo pong tinutuluyan. Sa inyo po ba ito o nangungupahan po kayo? Sa amin po, ma'am. Sa inyo po talaga. Bagets ka pa, Apo. Annalyn, 28 anyos. Ilang taong kayo lumagay sa tahimik ni Mister? 19 po, ma'am. Ilan po? 19 taon po ako, ma'am. 19 years old. Oo. Opo. So, ngayon, dalawang anak nyo, nagpa-family planning kayo. Talagang wala pang planong sundan. Opo, ma'am. Oo, mabuti naman kung ganun. Tama naman kasi hirap Opo. talaga ng buhay ngayon. Opo, Anyway, ang hirap po talaga. totoo po yan. Ate Annalyn, kung sakali, ito pong mapapanalunan nyo galing sa mga Happy Anonymous natin, saan nyo po planong dalhin? Gusto ko po sana, ma'am, pang-ayos po ng dingding po ng bahay namin. Ano po? Kasi po, ngayon po, yung bahay po namin, gawa po sa sawali. Tapos yung doon po banda sa may kusina po namin, butas-butas na po siya. Kumbaga tinapalad na lang po namin ng kahoy. Kahoy po. So, sakto po ito kasi magtatag-ulan na. Gusto nyo muna unahin po itong pag-aayos ng dingding nyo po. Opo. Kasi po pag umuulan po, pumapasok po talaga yung tubig po sa loob. Oh, sige po. Pero for sure, kung matagal na rin po kayo nanonood sa amin, o halos magdadalawang taon, kabisado nyo na po, no? Kung paano po tayo dito sa ating What's on Your Mind contest. Opo, ma'am. Opo. Sige po. Ate, ano muna yung Bible verse na binigay po sa atin last Friday ni Pastor Jeff? Hebreo chapter 12 verse 15 po. Ingatan nyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. At huwag ninyong hayaan umiral ang samaan ng loob sa inyo at maraming madamay. At para po sa inyo, base na rin dun sa pakikinig nyo kay Pastor Jeff, paano po ang pag-explain Opo. niya dito sa kahulugan nitong Bible verse na ito? Kumbaga po itong Bible verse po na ito ay babala po sa ating mga mananampalataya po upang ingatan natin ang ating spiritual na kalusugan at relasyon sa Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay tumutukoy sa kaligtasan at pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang samaan ng loob ay tumutukoy sa galit, hinanakit o pagkasuklam na hindi nakikinig sa Diyos. Kapag po ang isang mananampalataya ay nagpatuloy sa samaan ng loob, maaari itong makasira hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa ibang mananampalataya. Amen. Kaya dapat Amen. po nating Tuloy mo. Sige, dapat nating tuloy mo. Kaya dapat po nating ingatan ang ating pananampalataya sa Diyos at huwag tayong lumayo sa Kanya. At iwasan din natin ang samaan ng loob na maaaring makasira sa ating spiritual na buhay. Si Annalyn, parang may assignment talaga siya na Nagsulat talaga siya. talagang sinulat Oo, niya. Sinulat niya ito. Itong aral na ito na ibinahagi sa atin ni Brad Jeff. Yan yung aral din na sa totoo lang, ang hirap sundin, no? Alam mo yon yung kumbaga hindi natin kontrolin natin yung ating mga damdamin at emosyon sa kapwa, napakahirap niyan. Anyway, Annalyn,
Ano ang iyong natapos sa pag-aaral mo? High school graduate po ako, Sir Ted. Ipinanganak ka sa Nagilian mismo? Agoo La Union po. Sa Agoo. Anong trabaho ng mga Opo. magulang mo? Hiwalay po yung mama at saka papa ko po. Yung papa ko hindi ko pa po nakita simula nung baby po ako hanggang ngayon po. So si mama mo lamang ang nagpalaki sa iyo. Opo, 7 po kaming magkakapatid, pangalawa po ako sa amin. Pero nagkaroon ka ba ng stepfather? Opo, 2 beses po nag-asawa si mama. Kaming dalawa po ng ate ko, iba po yung papa namin. Tapos yung 2 kapatid ko rin po, iba po. Tapos yung 3 kapatid ko po, yun po yung asawa ni mama po ngayon. Oo. Si mama mo nandiyan pa? Opo, pero nasa Agoo po sila ngayon. Oo nga. Pero si mama mo, ito yung talaga nagsipag rin para makapag-aral kayo hanggang high school. Opo, labander, kung ano-ano pong pinasok po niyang trabaho noon Labandera, kasambahay po, ganun po. Oo. Gusto mo mag-college noon, hindi ka lang natuloy. Bakit ganun din ang problema ninyo? Kung paano? Gusto ko po noon, meron pa akong pinag-examan noon na kaya lang po, wala po kasing pera noon. Kaya nagtrabaho na lang po ako pagka-graduate ko po nung high school. At doon mo na nakilala itong iyong mister? Opo, nagtrabaho po sila doon sa amin po. Operator po siya noon ng back ko po. So, nagtatrabaho ka, anong trabaho mo noon? Tindera po sa palengke, mga damit po, ganun. Oo. Tapos, kasambahay, ganun po. Oo. Saan kayong bayan nagkakilala ng mister mo? Na po sila mismo, kumbaga yung barracks po nila, katabi lang po ng bahay namin mismo noon po. Ayun. So, Sila po yung gumagawa ng kalsada po noon dati. Ayun. Sabi. So habang tatrabaho ka tindera, paano yung kindat sa'yo? Ha? Opo. Opo daw, opo. Oo, nalulungkot si Annalyn. Oo naman. Naintindihan naman natin yan. Kaya Sige. nga 19, lumagay na sa tahimik si Annalyn. Anyway, Oo. Annalyn, kayo ba'y kasal? Hindi pa po, Sir Ted. Hindi pa. Sige, naintindihan natin yan. Wala tayong question dyan. Yan ay inyong Apo, kagustuhan. Alright, so Annalyn, 2 anak mo. Opo. Ang mga edad nito ay 8 years old tsaka 4 years old. Nag-aaral na ba itong 8 years old? Opo, ngayon po, mag-grade 3 na po yung panganay ko, tas yung bunso ko po, mag-kinder po. Okay, sige. Tapos si mister mo ba, siya ba ay destino ba siya sa labas o araw-araw kayo siyang umuwi? Araw-araw pong umuwi, Sir Ted. Okay, sige. Dito po kami sa bundok po nakatira. Sa bundok sa Nagilian? Opo. Pag nag-aaral po mga anak ko, 30 minutes po yung nilalakad namin araw-araw para po makarating sa eskwelahan nila. Wow. Hinahatid mo ito? Opo, yung bunso ko po. Kasi yung anak ko pong panganay, hapon na po siya umuwi. Minsan po, hinihintay na lang po niya yung papa niya. So itong iyong kinder, ito yung naglalakad ng 30 minutes? Opo, araw-araw po. Yung panganay mo sa nag-aaral? Pareho lang po ng school yung pinagpapasukan po nila. So paghahatid mo sa panganay, yung panganay, hinahatid mo rin? Sabay-sabay na po kaming bumababa po. Tapos pag tanghali po, umuwi po kami ng bunso ko. Yung panganay ko po naiiwan na po doon kasi Sige. whole day po sila. Babae itong mga anak mo? Panganay po, lalaki po. Tapos babae po yung bunso. Okay. Nanonood ka sa amin sa Facebook? Opo, minsan po dito po sa TV, sa RPTV channel po. Oo, pero pag may NBA, wala ka na napapanood kundi NBA nga, no? Wala na kami. So, Opo. Ganito, Sa Facebook po ni DJ Chacha po. sa Facebook ni DJ Chacha, ganito, Opo. mabuti may internet connection ka, may data ka. Opo, pag yung globe po, dito po sa amin, malakas po yung signal. Okay. Pero pag mga smart po, wala na po. At dyan sa inyong area na yan. Opo. Okay, sige. Opo. Ganito, Annalyn, ganito ha. Yung 2,000 piso, panggamit mo doon sa pagpalit ng inyong dingding. Okay, sige. Opo, Wow. bibili ko po ng yero po. Ayero ipapalit mo. Opo, para medyo mas matibay. Kasi po yung sawali po, madali po siyang marupok. Tsaka madali rin pong anayin. Yung ano po namin, naanay na po.
Okay, ganito. Hintayin namin yung mga preba mo dito sa iyong kwento. Hindi ako mangangako Opo. ngayon ha. Gusto ko lang makita kung gaano kalaki ang bahay mo na yan. Yung inyong Opo. maaari mong ituring na inyong sariling kaharian. Gusto ko lang makita yan. At tanungin mo yung mister mo, no? Kung yero ba talaga ang dapat dito o ano ba mas maganda kung sakasakali. Bigyan mo lang kami ng estimate. At pagkatapos Opo. gusto rin namin makilala itong mga anak mo. Oo, kung ano mo na, kung sakasakali magpapasukan na. So, kailangan nila ng Opo. gamit sa school, di ba? Opo. Yung ano po, yung panganay ko po, ano po, palagi po siyang with honor sa school po nila. Grade 1 tsaka grade 2 po. At meron na ba siyang sapatos? Wala pa po kaming nabibiling school supplies pa po nila ngayon. Oo. Ted. Sa paglalakad nyo, ilang kilometro yon? 30 minutes po nilalakad namin eh. Tapos wala po kaming nadadaanan na bahay, puro kakahuyan lang po. Oo. Tsaka wala po kasing nakakaakyat na sasakyan kasi po lubak-lubak po yung daan, tsaka putik po. Oo nga. So, kapag tsinelas yan, lagi napipigtal. Opo. Mm. Minsan po botas po pag yung tag-ulan po. Okay, sige. Alam mo, Annalyn, natutuwa kami sa iyo ha, dito sa iyong kwentong buhay na ito. Kahit na alam ko kung gaano kayo kahirap, no, yung sitwasyon mo. Pero Opo. ano mo, nararamdaman ko na hindi ka nawawalan ng pag-asa, di ba? Nararamdaman ko sa habang kausap kita ngayon, nararamdaman ko yung iyong sinseridad dito nga sa iyong sitwasyon na ito. At nagtitiis ka. Opo, kaya. Mm-mm. Opo. Kasi po, doon po sa amin, ay, pasensya na po. Mm-mm. Doon po kasi sa amin, sa Go, malapit po yung school, kaya lang po, wala po kaming sariling lupa doon. Tsaka po, may bahay po kami doon, kaya lang pinapaalis na po kami doon. Oo. Kaya nagtitiis po talaga kami dito sa bundok. Naintindihan din natin yung hindi na bali na magtiis kayo pero wala na kayong inuupahan, di ba? Opo. Opo. Tsaka malaking tulong din po kasi dito, tsaka nakakapagtanim po kami ng mga gulay, ganun po. Oo. Gusto rin namin makita yung taniman nyo ng gulay na iyan. Annalyn, ako naman gaya ng iba na mga nakakapanayam namin dito. Alam ko na nagtitiis ka diyan sa anak mong yan, sa mga anak mong yan, kasi ayaw mo ding lumaki sila diyan sa bundok, di ba? Opo. Oo, ang lahat ng ito ay para sa kinabukasan ng mga anak mo, no? Opo. Naintindihan natin yan. Sige, so Annalyn, ganito ha, hintay lang namin yung preba. Meron kang 2,000 piso, walang duda doon, walang duda, pero hintayin namin ang preba. Opo, Sir Ted. At ako nananalig ako, matibay ang kalooban ko, matibay ang paniniwala ko. Natatanggap ka na higit pa sa 2,000 piso. Pakita mo lang sa amin yung gusto mong gawin dyan sa bahay mo at ang mga anak mo, dahil naniniwala ko, nakikinig ngayon sa atin ang ating mga Happy Anonymous at sinasabi nila, ikaw, Annalyn, ay hinahangaan nila dito sa iyong sakripisyong ito at nagtitiis ka sa hirap ng buhay. Opo, Sir Ted. Okay, sige. Salamat na marami, Annalyn. Abangan namin ang iyong ipapadala. But meantime, magpasalamat ka na dahil ngayon, meron kang 2,000 piso na nanggagaling pa rin Thank you po. kay Happy K at kay Happy Dabawenyo. Tig 1,000 sila dito sa iyong tatanggapin ng 2,000. Okay, Annalyn? Opo, maraming salamat po, Sir Ted, DJ Chacha, saka sa mga anonymous po na walang sawang tumutulong po. Salamat din sa iyo, Annalyn, sa iyong pagbabahagi ng iyong kwentong buhay at sa inspirasyon na ibinigay nito sa aming lahat. Annalyn, hindi pa tayo tapos. Abangan mong tawag namin. Abangan lang din namin ang iyong mga prueba sa iyong kwentong buhay. Ang ating winner today, Annalyn Tabuyok ng La Union. Maraming salamat po. Salamat din na marami sa iyo, Annalyn. Ha?